Well, sa mapagpalang gabi po sa bawat isa, pumuli ang inyong pong lingkod, or Paul dito Jose, Pastor po, dito sa Jesus Christ Baptist Church ng Maria, Bulacan. And this is our time in the Word. We are grateful sa Panginoon sa kanyang patuloy na biyaya po sa atin. Pag-iingat, sustento, hindi lamang po sa ating mga material at pisikal na pangangailangan, kung hindi alam po natin na siya ang patuloy na gumagawa at kumikilos sa buhay natin bilang mga mananampalataya. And that verse is very, very sweet para sa mga anak ng Diyos. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Because all things are under the sovereign hand of God. And that is a sweet comfort para sa ating mga Kristiyano. Sabi nga po ni Spurgeon, the sovereignty of God is a pillow where the saint can lay his head at night. Ito'y unan sa gabi. Sa dami nangyayari, sa dami ng problema, ang katotohanan na hawak ito lahat ng Panginoon ay pwede nating sandalan, pwedeng unan sa gabi na magkaroon pa rin tayo ng matiwasay na pagtulog sa biyaya ng Panginoon. So again, we are very, very thankful to God sa kanyang biyaya po sa atin. I would like to encourage everyone, just think of, alam mo natin na ipalapit na ang pagtatapos ng year 2020, and seemingly the year 2020 can be described with one word, COVID-19, yun ang nagiging description. Quarantine, yun ang description ng siguro sa mga estudyante, module. Yun ang description nila ng year 2020. But I would like to encourage us to think of how God has become very good sa atin. Siya'y nag-provide sa ating mga pangangailangan. Siya'y nagsustento. Again, not just physically, not just materially, but lalo na nagsustento sa ating pananampalataya. Well, isa pa hong, bago tayo dumako pala sa ating hong pag-aaral ngayong gabi, paalala, pagkatapos po ng ating time in the Word, ay magkakaroon po tayo ng prayer room through Facebook room. Ito yung ating church prayer meeting. So I would like to encourage our brethren, particularly dito sa JC, but it's not limited sa JCBC. Meron tayong mga kaibigan na nakatutok ko ngayon, and would like to join us in prayer. Would like to encourage you to do so, and we'll post our link sa prayer room sa ating Facebook group and sa ating mga group chat ng ating church. So please, and if you want to receive the link sa inyong as a private message, please let me know or message me para ma-forward ko din po sa inyo mamaya. Yan po ay pagkatapos ng ating pag-aaral ngayong gabi. And pag-pray po natin ang ating gawain sa Sunday. I hope believers are praying. Let's pray na mga mananampalataya at sa biyaya ng Panginoon ay makapagtagumpay, maging matagumpay. Thank you ho sa pagme-message. Mahina daw. Yun pala ay naikabit ko yung mic sa katawan ko pero hindi ko naikabit cellphone. Ayan. Okay na ho. Pasensya na po. Pasensya na. Kaya ho pala mahina. Okay. So, salamat po sa paalala. Ano ba yung sinasabi ko? Okay. So, pag-pray natin yung gawain this coming Sunday. At nawa ho ay pag-pray natin ang mga mananampalataya magtagumpay sa biyaya ng Panginoon, and also still in submission to our government. Makarating tayo ng maayos sa church while maintaining our minimum health protocols, physical distancing, hand washing, hand sanitizing, face mask, face shield. Panatilihin ho natin itong mga bagay ito, mga kapatid, at naway maging ehemplo tayo ng pagsunod, pagpapailalim sa mga bagay na sa ikabubuti rin naman natin. Maaaring hindi ganun komportable, pero it is for our good. So, pag-pray natin, una yun nga, makapagtagumpay ang mga mananampalataya, magkasama-sama tayo on Sunday. Pangalawa, pag-pray natin ang pangangaral ng salita ng Diyos, pagpalain, gamitin, maluwalhati ang Panginoon. Pangatlo, pag-pray natin ang mga makikinig. I would like to encourage you, mga kapatid, if you will be coming
here to church or tuning in sa live stream natin, pray before bago mo pindutin yung dun sa yung link sa live stream, bago ka pumunta dito sa church, pray and ask God na gamitin ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pangangaral ng salita ng Diyos, na ikaw ay katagpuin at gamitin niya ito sa patuloy na ikababanal ng iyong buhay. And lastly, pray for the totality of our worship service to be God glorifying. At yun yung laging goal natin, not man exalting, hindi nakakapagtaas sa tao, hindi nakakaluwalhati sa Diyos. At sabi nga ako natin last Wednesday sa atin home time in the Word, we must be seeker sensitive, pero we defined that the seeker is not man, no man seeketh after God, but the seeker is God, and we must be sensitive to God, what He wants, anong gusto niya, paano siya sambahin, and nawa sa darating ho na linggo ay magawa natin ito na tunay na nagbibigay luwalhati sa Panginoon. So let's be in prayer for that. Well, speaking of prayer, atin buksan ang ating pag-aaral bago tayo dumako sa study natin ngayong gabi, ay tayo muna ay humingi ng tulong sa Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, salamat po. Namamangha kami sa iyong mga kabutihan, pagpapala, oo Panginoon, sa iyong biyaya na patuloy na sumasagana, umaapaw sa amin. Salamat Panginoon, sapagkat alam namin na hindi dahil naging mabuti kami, hindi dahil maganda ang performance namin, kundi dahil ikaw ay mabuti. Kundi dahil ikaw ay mabiyaya, ikaw ay mahabagin. Salamat o Diyos sa iyong mga patuloy na probisyon sa aming mga pangangailangan, pag-iingat mo sa amin. At alam namin na ikaw ang patuloy na kumikilos sa amin upang gawin, gustuhin, loobin at gawin ang iyong mga kalooban. Ama, amin po dinadalangin sa iyo ang aming mga kapatiran, nawa o Diyos, ikaw po ang maglagay sa aming puso ng pagnanasa, kagalakan at tukdin ng sinabi mo sa iyong salita na huwag pabayaan ang pagtitipon-tipon. Ilagay mo rin po, Panginoon, sa aming puso ang pagnanasa sa iyong salita, at kami ay dumating sa church na expectant na kami ay matuto ng iyong salita. Hindi lang matuto, kundi Panginoon, mabago. Panglalo pa namin kang makilala sa aming mga buhay. Patuloy kang makita sa aming pong mga pamumuhay. Ama, dalangin din po namin ang aming mga kapatiran na nahandoon ng iba't ibang mga kabigatan. Ang iba ay may karamdaman, may mga problema sa pamilya, sa mga anak, sa kalusugan, sa pinansyal. Lord, ikaw ang nakakaalam. Lord, nawa ang mga bagay na ito ay lalong magtulak sa amin palapit sa iyo, lalong magbigay sa amin ng galit at pandidiri sa kasalanan, lalong maghila sa amin patungo sa kabanalan sa wangis ni Kristo. O Panginoon, tulungan mo kami, ingatan mo kami. At muli, O Diyos, sa aming pag-aaral ngayong gabi, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng liwanag, naliban, Panginoon, na ikaw ang magturo, O Diyos, ang mga bagay na ito'y pawang magiging walang kabuluhan. Nawa, O Diyos, ay patuloy mong pakabanalin ang iyong mga anak sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Wala nawang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang. Ikaw lamang ang magbigyan ng kapurihan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, muli ho ay tayo ay dadako sa ating serye ng pag-aaral. We are on our continuing or series of study about marks of a true believer. And I would like again to encourage ang ating mga kapatiran sa JCBC, I hope hindi kayo mag-tune out. Well, pinag-aralan na namin yan almost 1 year sa Sunday school. Yes, salamat sa Panginoon. Natapos natin yon. But let me encourage you to still tune in, dahil hindi ito bagay na inire-recycle lang, kung hindi ito'y pinagbubuhusan ulit ng pag-aaral, ng panahon, and as I can see, it's taking a different, no
walang bagong katotohanan, kung hindi mas lalo lang tayong pinagpapala ng Diyos ng liwanag, mas lumiliwanag yung mga bagay na napag-aaralan ho natin. So I hope na tayo ho ay patuloy na magkasama-sama sa mga pag-aaral po natin. So marks of a true believer, or that's another way of saying, how can I know that I am truly saved? Or sa Kristiyano, how can I gain assurance? Paano ko magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Paano ko matisigurado na ako nga ay ligtas? Just a quick review, we studied about security, security of salvation. Ang lahat ng Kristiyano, anumang antas ng kanyang spiritualidad, siya man ay kahapon lang naligtas o 70 taon nang ligtas, siya same level ng security ng kaligtasan, hindi mawawala. And as we have seen from Romans chapter 8, the presence of the Holy Spirit, gagarantiya ng we have a hope of the future resurrection. The declaration of the Father, we are justified, declared righteous by God. Hindi na tayo hahatulan. It is Christ that died and rose again, and in the presence of the Father, and making intercession for us. At ang lundo ni Apostol Pablo sa Romans 8, no one and nothing can separate us from the love, and that is the saving love of God. Sa isang mananampalataya na na kay Kristo Jesus, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So when it comes to security, it is all believers are secured, and all believers are secured in the same level. Pero ang ating pinag-aaralan ay assurance. Ang lahat ng tunay na mananampalataya ay secured, at maaari at dapat magkaroon ng kasiguraduhan patungkol sa ating kaligtasan. And that is the reason actually ng ating pag-aaral. Isa sa mga goal is to obey the command ng salita ng Diyos. Sabi ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 10, make all diligence to give all diligence to make your calling and election sure. And that is nothing than saying be sure that you are saved. Siguraduhin mo, grow in your assurance. And that is one of the purpose. Ang pangalawang purpose ng ating pag-aaral ay kung meron man na siya'y lumaking nag-aakalang Kristiyano for so long a time, akala niya siya'y anak ng Diyos, pero pag tinilad natin sa salita ng Panginoon as we are doing, ito yung mga katangian ng Kristiyano, and ni-reveal, nakita sa liwanag ng salita na hindi pala siya mananampalataya. Our prayer and our hope ay mga katotohanan ito'y magtulak sa Kanya kay Kristo upang siya ay sumampalataya. So number 1, sa ating pinag-aaralan, number 1, there must be genuine faith in the true gospel. Isang marka ng isang tunay na Kristiyano, dito tayo talaga magsisimula. There must be genuine faith in the true gospel. At nahandun dapat ang tunay na ebanghelyo. As we have studied, doon tayo nang galing sa Galatians chapter 1, mayroong mga nangangaral ng ebanghelyo pero pilipit. May nagdadagdag, may nagbabawas, at kailangan natin maging maingat. Hindi lahat ng may dalang Biblia, hindi lahat ng may pangalang Christian Church, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, sabi nga ni Jesus, ay papasok. Hindi lahat ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ay Kristiyano. At kailangan nating siguraduhin na ang tinuturo ba, ang pinapangaral ba, ang sinasampalatayanan ba ay ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And there are many so-called born-again churches, kanilang sasabihin, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, sasabihin nila, lumalabas yon sa mga pag-aaral nila, tanggapin mo si Jesus, just like many evangelical churches today, yun ang sinasabi. And then later on ay habang pinakikinggan mo sila, well, hindi sapat si Jesus, kailangan mong gawin ito, kailangan mong dagdagan nito.
Lalo na para manatili kang ligtas, dapat magpapatuloy ka sa ganito. And still, ang lundo pa rin ay nakadepende sa gawa ng tao. Well, that is a no-no. Hindi uubra. Dahil malinaw sa salita ng Panginoon, we are saved by grace. By grace. Ang sabi nga ho ng isang theologian, si Abraham Booth, grace always presupposes undeservedness, hindi unworthiness doon sa tumatanggap nito, hindi karapat-dapat. And the point of adding works is you are becoming worthy. Dahil ginawa ko to, karapat-dapat ako ngayon na maligtas. That is totally the opposite. Salvation is by grace. Mahalaga yung another word, alone. By grace alone. We hold on to sola gratia, by grace alone. So, true gospel and genuine faith in the true gospel. Meron totoong pananampalataya. Hindi lang bukang bibig. Hindi lang just mere knowledge. As we have looked at, we have seen in the scripture, maaaring alam ang ebanghelyo, si Apostol Pablo mismo ang nangaral, pero it is possible to have believed in vain. There are professions of faith, pero sabi nga ho ng isang tagapangaral, it's not the profession but the possession of true faith. There must be knowledge, there must be agreement. Alam mo at nag-a-agree ka, at hindi lang basta ganun, kundi nagtitiwala ka kay Kristo. And that is what it means to believe in Christ, to believe in the gospel. Magtitiwala ka dun sa kanyang ginawa. Siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay para iligtas ang kanyang mga tupa. So yun ho ang malinaw sa salita ng Panginoon. There must be genuine faith in the true gospel. I cannot stress this enough, at maglalaan talaga tayo ng time para idiin ito because again, napakadaming nasa paligid na nangangaral ng pilipit na ebanghelyo, at mag-ingat po tayo. Number 2, and this is not much of a mark but rather the foundation of the other marks, yung mga susunod na mga marka na ating pag-aaralan. Ito yung pundasyon. Bakit tiyak na magkakaroon? Bakit tiyak na lalabas ito? Dahil lang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature or new creation. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Ang sinumang na kay Kristo Jesus, siya man ay nakatagabundok o taga-syudad, siya man ay nakatira sa church o nasa death row, kung siya ay na kay Kristo Jesus, he is a new creation of God. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, we are His products. Tayo ay produkto ng Panginoon. We are His workmanship in Christ Jesus, created unto good works. So anong punto? Dahil ang isang tunay na mananampalataya ay produkto ng soberanong nagliligtas na biyaya ng Diyos, na titiyak na ang mga biblikal na marka ng tunay na Kristiyano ay makikita sa buhay ng isang tunay na anak ng Diyos. Bakit? Dahil siya ay gawa ng Diyos. Another a good example of this, mga kapatid, ay ang pera. Ang pera. Subukan nating humugot ng pera. Lahat ng pera na gawa ng Bangko Sentral. Tingnan natin kung meron tayong natatagong milyones. Okay. Perang luma o perang kaka-imprenta lang kanina, magtataglay ng marka, sigurado kung ito ay pinroduce ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil sila ang nag-iimprenta ng mga tunay na pera. Pero kung nag-print lang ako dito sa printer, hindi lalabas yung mga marka na yun. And the point that I'm trying to make is,
kung tunay na gawa ng Bangko Sentral, tunay na magtataglay ng mga marka. Hindi po pwedeng hindi. Na pwedeng pumalya ang tao, pwedeng magkamali ang bangko. Alam natin, may mga pagkakataong nagkakaroon ng misprint and so on and so forth. Pero hindi papalya ang Diyos. If any man be in Christ, new creation. He is a new creation. At lalabas ang mga marka ng isang tunay na mananampalataya. Number 3, there is a change in a true believer's heart. There is a change in a true believer's heart. Isa ito sa mga marka. Merong pagbabago sa puso ng isang tunay na Kristiyano. Last time, tignan natin, ano ba ang kalagayan ng puso ng hindi mananampalataya? Romans chapter 8, verse 7, the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Nakikipag-away, nakikipaglaban, rebelde, laban sa Panginoon. Yun ang puso, yun ang kalagayan ng isang taong hindi ligtas. John chapter 3 verse 19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than the light, for their deeds were evil. Man loved darkness. Yun yung description ng Biblia sa puso ng tao. Romans 3 verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. And as we have commented, maraming humahanap sa langit, maraming naghahanap ng kapayapaan, maraming naghahanap ng kapunuan, pero hindi hinahanap ang Diyos. And that is a very big difference. Maraming relihiyoso, pero hindi hinahanap ang Diyos. There is none that seeketh after God. Walang humahanap at walang may gusto. Anong sabi ni Pablo? 1 Corinthians chapter 2 verse number 14, for the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness. Ang tingin pa nila ay kamangmangan. Ang tingin pa nila sa katotohanan patungkol kay Kristo ay kalokohan. Ayaw nila nito at hindi nila kaya. That is the heart. That is the condition of an unregenerate person, a depraved man, sa patay sa kasalanan. Pero ano nangyari sa Kristiyano? As we have seen, I would like to request you to open your Bibles, Ezekiel. Balikan lang natin itong Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36 verse 26. Ito yung inihula. Sinabi ng ito yung gagawin ko. Ito yung new covenant. Ito yung gagawin ko. At ang katuparan nito ay nangyayari sa pamamagitan ni Kristo sa bawat tunay na sasampalataya. And anong sabi ng Panginoon sa verse 26? A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. So, andun yung contrast. Stony heart, batong puso. Heart of flesh, pusong laman. That is, yung puso na may damdamin na sa Panginoon. Yung una ay pusong bato, rebelde sa Panginoon, ayaw sa Panginoon, ang mga bagay patungkol sa Panginoon, kamangmangan, kalokohan sa Kanya, at bibigyan ng Diyos ng puso na may pagmamahal sa Diyos. At ito yung resulta ng tunay na pagkaranas ng pagmamahal ng Diyos. As we have seen the cause and effect, 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. At nakita rin natin mula sa ibang mga talata ang description ng ang tawag ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 24. Ang sabi niya, grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. So what is the assumption there of Apostle Paul? Sino ina-address niya? Them, all them that love, they are all believers. And this is pwede nating itawag na not just Christian, not just gospel believer, but also Christ lover.
nagmamahal kay Jesus, yun ay katangian ng isang tunay na mananampalataya. Sabi nga ho ang warning, ang matindi na warning at napakaanghang na salita ni Pablo na mula sa 1 Corinthians chapter 16 verse 20, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Maranatha. The word anathema, let him be accursed. Let the judgment of God fall upon him. Well, yung Maranatha is come Lord Jesus. Ibig sabihin sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, ang naghihintay sa Kanya ay hindi ang pagtanggap ni Jesus sa Kanya, kung hindi ang hatol ng Panginoon sa Kanya. Yun ang naghihintay. Si kanino? Hindi dun sa taong nag-church lagi o doon sa taong hindi pala pumupunta sa loob ng church. Hindi dun sa tao na talagang walang pakialam sa mga bagay sa relihiyon, kung hindi mga taong walang pagmamahal sa Panginoon. And mind you, it is very much possible to be religiously active, church active, but no love. Sabi ng ating Panginoong Jesus patungkol sa mga Pariseo, tungkol sa mga Hudyo ng kanyang kapanahunan, ng mga taong ito ay nagsisilapit sa akin sa kanilang mga nguso, nagsisiawit sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. It's very much possible na doing religious things, doing Christian activities, pero may puso na hindi nagmamahal sa Panginoon. So let us be very careful. So the question is, sabi nga ho ni Pablo sa 2 Corinthians 13 verse 5, prove your own selves, subukin. And this is one of the questions. Ito yung isa sa mga pagsubok. Do we love God? Do we love Jesus Christ? If you do not love Jesus Christ, if you do not love God, then you are not a Christian. Hindi ka Kristiyano, hindi ka anak ng Diyos. Maaaring sumunod ka sa isang panalangin, maaaring 10 taon ka lang nasa church, but if you do not love God, it reveals a state, kalagayan na hindi pa talaga na kay Kristo Jesus, kung walang pagmamahal sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, a true believer has a change of heart. Yung pusong bato, pinalitan ng puso na nagmamahal sa Panginoon. Number 4, dito tayo natapos last Wednesday. There is a change in the believer's life. There is and there will be a change in the believer's life. Merong pagbabago at merong magbabago at tuloy-tuloy na magbabago sa buhay ng isang tunay na mananampalataya, ng isang tunay na Kristiyano, ng isang tunay na anak ng Diyos. And one word sa theology, it is the word sanctification. Kung lalagyan natin ito ng descriptive word, it is a progressive sanctification. Ang isang tunay na Kristiyano ay dumadaan or nangyayari sa kanya ang progresibong pagpapabanal sa buhay na ginagawa ng Panginoon. And if we remember, yung 5 bagay na atin hong binigyang diin, babasahin muna natin ang Philippians chapter 1 verse 6. Philippians chapter 1 verse 6. And bilang isang pastor, isa ho ito sa comfort ko with all the challenges in the ministry. Philippians chapter 1 verse 6 ang sabi, being confident of this very thing, that he which began a good work in you will perform it until the day of Jesus
Christ. So anong sabi ni Pablo? Nandito yung kumpiyansa na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay tatapusin niya ito. And what is the implication? That work that has been begun is a continuing work and it will be finished. Ito'y isang gawa ng Diyos na sinimulan at ito'y tuloy-tuloy na gawa ng Panginoon at ito ay may kahangganan at darating yung katapusan, kabuuan, kaganapan, kaperpektuhan ng gawa ng Panginoon na ito. And that is none other than the salvation work ng Panginoon. And yes, we believe, ayoko lang humalito kayo, pagdating sa sanctification, sa theology, meron tinatawag na definite sanctification and progressive sanctification. Ito yung nagbibigay lengguwahe doon sa, nagpapakita rin doon sa katotohanan na sa salvation experience natin, there is an already and not yet. We are, as believers, we are already saved, completely saved. Nung natapos ang pagliligtas ni Jesus, sinabi niya sa krus, it is finished, our salvation is complete. We are definitely saved. In one sense, but in another sense, dahil bahagi ng ating kaligtasan. Sabi nga ho ni Pablo, pag-aralan sa Ephesians chapter 1 verse 13, andun yung seal ng Holy Spirit until the redemption of the purchased possession. So may hinihintay pa rin tayong redemption, yung pagkuha ng Panginoon. Saan natin sandali? Sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. And dito sinabi rin ni John yung the already and not yet aspect ng ating salvation. 1 John chapter 3, sa verse 1. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. So are we the sons of God? Yes. That we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not. Verse 3, Beloved, now are we the sons of God. Right now, we are the sons of God. And it doth not yet appear what we shall be. We are, but not yet. Okay? So, ang gusto ko lang humakita nyo, in our salvation, there's an already. We are definitely sanctified. By the way, ang ibig sabihin ng sanctified is to be set apart. We are definitely set apart. Tayo ay pagmamayari na ng Panginoon. But there is also that process of being set apart pagdating sa buhay, yung pagbabanal ng buhay ng Kristiyano. Yun yung tinutukoy ho natin na progressive sanctification. So, ito'y tuloy-tuloy. At yun nga, number one, it is a process. Ito'y proseso. So, that means, kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay dumadaan sa prosesong ito, we cannot expect perfection in this side of eternity. Dahil dumadaan ang proseso. Ang perfection is in glorification. That's one. Two, kung tayo ay Kristiyano at namumuhay kasama ng mga kapwa Kristiyano, we should not expect perfection from other believers. Kung paanong tayo ay hindi pa rin perpekto, may nakatahan pa rin kasalanan na pinaglalabanan, ganun din sa iba nating mga kapwa mananampalataya, and the very presence ng mga imperatives or mga commands sa Biblia na magpatawaran kayo sa isa't isa, ina-assume na magkakasala sa isa't isa ang mga Kristiyano, therefore not yet perfect. Magkakasala at magkakasala pa rin, but ang process na ito, ang proseso ng pagbabanal ng buhay ay nangyayari sa buhay ng Kristiyano. We are not sinless, but we should be sinning less and less and less and less. Hindi tayo walang kasalanan, kundi ang kasalanan sa buhay natin ay pabawas ng pabawas ng pabawas ng pabawas. Yun ang mas tamang pagkaunawa ng sanctification. Pangalawa, sanctification is a process. Pangalawa, sanctification is the work of God. Ito ay kilos ng Diyos. Philippians 1:6.
He that began a good work. So God is at work. Pangatlo, it involves the work of man. Kaakibat nito ang gawa ng tao. Kaakibat nito ang effort natin. As we have seen sa Philippians 2 verse 12, Philippians 1:6, sinabi ni Pablo, God is at work. And ang sabi sa Philippians 2 verse 12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. I-work out mo ang iyong kaligtasan. I-exercise mo. Ibuhay mo ang pagiging ligtas. So, it takes effort. At maliwanag ito sa sinabi ho ni Pedro sa 2 Peter. Buksan natin 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. And this really goes against dun sa maaaring na-encounter nyo na ito, naririnig nyo na, let go and let God. May struggle ka ba sa buhay? Let go and let God. May pinaglalabanan ka ba? Let go and let God. That is not biblical. That's not biblical. Ang sabi ho ni Pedro sa 2 Peter chapter 1, verse number 5, at nakita natin ito last Wednesday. And beside this, giving all diligence, add to your faith. And ang pinuutusan dito mag-add, it is active, imperative, tayo ang magdadagdag. Add to your faith virtue. And ang implikasyon, add to your virtue knowledge, and add to your knowledge temperance, and add to your temperance patience, and add to your patience godliness, and add to your godliness brotherly kindness, and add to your brotherly kindness add charity. And we should be purposefully sinasadya, tinitignan, sinusukat, sinagsusumikapan na ibinadagdag ito sa ating mga buhay. So yes, it is the work of man. Sanctification is the work of man, but it is the work of God, but it also involves the work of man. Sinong man? Yung Kristiyano. So ang makikita natin sa buhay ng Kristiyano, ito yung pagbabago sa buhay niya. Nandun yung effort niya. Ang isang Kristiyano ay may effort sa pagpapakabanal. Again, hindi pa siya perpektong banal, kundi meron siyang effort, and that is his trajectory. Yun yung kanyang direksyon. Ang kanyang direksyon ay patungo sa kabanalan. Hindi lang pagiging relihiyoso. Kaya yan ng hindi Kristiyano. Ang pagpunta sa church, kaya yan ng hindi Kristiyano. Pero yung tunay na pagpapakabanal, yung effort ng pagpatay sa mga nakatahang, and we will go to that. Number 4, so hindi lang it involves the work of man, the goal is Christ-likeness. The goal is Christ-likeness. Romans 8 verse 29, for whom he did foreknow, he did also predestinate to be conformed in the image of his Son. That is God's goal for us, and that should be also our goal. Maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. And in many places in the New Testament, put on the Lord Jesus Christ. Put on the Lord Jesus Christ. Yun ang wangis dapat. Again, that's not physical, but more on his submission to the Father, his complete, perfect submission sa kalooban at pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Put on the Lord Jesus Christ. Put on humility. Put on holiness. Lahat ng katangian ng ating Panginoong Jesus, we must put on. The goal is Christ-likeness. Number 5, the change will manifest in everyday life. In our actual lives, nakikita ang mga pagbabago ito sa sanctification ng buhay ng mananampalataya. Nakita ho natin sa Ephesians chapter 2
verse 2 and 3, kung anong kalagayan natin nung tayo hindi pa Kristiyano, patay sa kasalanan. Let me just read verse 3. Among whom also we all had our conversation in time past. How is our conversation? The way we live. Paano? In the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. And again, hindi ito dapat maging serial killer ka or maging most wanted criminal sa iyong lugar. Verse 3, ang sabi ni Pablo, among whom also we, including Paul, who was a Pharisee, a very religious Jew. At sabi niya, kahit na nandun sa kayong kalagayan, religious, strict as a Pharisee Jew. Sabi niya, in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But very religious. Very religious. So, hindi yung pagiging relihiyoso ang sagot. But the point is this, mula sa ganong kalagayan, mula sa pagiging patay sa kasalanan, ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 10, Ephesians 2:10, kung tayo sumampalataya, we are saved by grace through faith. Ang sabi, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. So, from working, yung works of the flesh, following the desires of the flesh, following the prince of the power of the air, sabi ng Ephesians 2, verse 2 and verse 3, now unto good works. It's a total 180-degree turn mula sa kasalanan, layaw ng laman, pamumuhay para sa sarili, patungo sa pamumuhay para sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon. At yun ay makikita sa ating mga buhay. And as I've said, lahat ng ito ay magkaka-overlap. These marks are overlapping to each other. Magkakakonekta, magkakapatong. At papasok ko yung ating pang-5 punto. So, pang-4, review lang natin, doon dapat ang tunay na pananampalataya sa tunay na ebanghelyo. Ang tunay na Kristiyano ay nahandoon ang radikal na pagbabago ng Panginoon. He's a new creation. Sa tunay na Kristiyano, makikita ang magkakaroon ng pagbabago ng puso. And then, sa tunay na Kristiyano, merong proseso ng pagbabanal. The process of sanctification. Number 5, there will be a change in the believer's walk. Magkakaroon ng pagbabago sa lakad ng isang tunay na mananampalataya. Magkakaroon ng pagbabago sa pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. And again, that is the result of sanctification. Yung gawa ng Diyos. And the Christian is putting effort. Magbabago ang paraan ng kanyang pamumuhay. And there are a lot of people professing to be Christians. Sa church, parang anghel. Paglabas, naiwanan yung anghel sa church. Same. Walang pagbabago. Siya'y namumuhay sa pita ng laman, sa kaparaanan ng sanlibutan. Pero siya'y pumupunta sa church pag-araw ng linggo. O maaari nakatutok sa live stream pag-araw ng linggo. Pero ang gusto kong putuin na ito, ang isang tunay na Kristiyano may nagbabago sa kanyang pamumuhay. Umeepekto ang pagiging Kristiyano kung paano siya namumuhay sa araw-araw. Umeepekto ang pagiging Kristiyano sa lahat ng aspeto. Sa kanyang, kung siya'y lalaki, sa kanyang pagiging lalaki, sa kanyang pananaw, sa kanyang, kung siya'y may asawa, pagiging husband, kung siya'y tatay, pagiging magulang sa kanyang mga anak, kung siya ay empleyado, sa kanyang pagtatrabaho, kung siya'y businessman, sa kanyang pagnenegosyo, kung siya'y doktor, sa kanyang paggagamot, kung siya ay attorney, sa kanyang pag-handle ng mga kaso, umeepekto ang pagiging Kristiyano. A true believer
will have a change in his walk. Sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Last Wednesday, tinapos natin yung ating pag-aaral as far as I can remember sa pagbasa sa 1 Corinthians chapter 6. I would like to invite you again to that passage. 1 Corinthians chapter 6. Kung saan sinabi ni Pablo na wag daw padaya ang mga Kristiyano, verse 8, nay, ye do wrong and defraud and that your brethren. Ang sabi niya sa verse 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Hindi nyo ba alam na ang mga hindi matuwid, ang mga baluktot, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Ang sabi niya, be not deceived, huwag kayong padaya, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. Now, hindi ito meant to be an exhaustive list of sin. Yung kasalanan ko wala dyan, so pwede pala napapasok. No. Hindi ito meant to be an exhaustive list. So, malamang ito yung binigay ni Pablo kasi ito yung dito nag-i-struggle yung mga taga-Corinthians, or this is meant to be just an example na maaaring ito yung nakikita ng mga taga-Corinto sa kanilang kulturang kinagagalawan. But the point is, mga taong makasalanan na nagpapatuloy sa kasalanan, hindi papasok sa kaharian ng langit. But wonders of wonders, sabi ni Pablo sa verse number 11, and such were some of you. Ganyan ang ilan sa inyo dati. So sa isang Kristiyano, merong before and merong after. Merong nangyari, merong pagbabago bago naging Kristiyano ito. Pagkatapos mangyari ng kaligtasan, ito na ngayon. Merong epekto ito sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Mula sa kalagayan na hindi ligtas at rebelde laban sa Panginoon at ayaw magpailalim sa batas at salita ng Panginoon. Ang sabi ni Ezekiel chapter 36 verse 27, and I will put my spirit within you and cause you. And ang implication, and I will cause you. Ako'y gagawa at ako'y kikilusin kita para to walk in my statutes. Ang Diyos ang kikilos para ang mga Kristiyano ay lumakad sang-ayon sa kanyang mga panuntunan. And ye shall keep my judgments and do them. Ang Diyos na kumilos, nagbigay ng bagong puso, ay siya ring Diyos na kumikilos at patuloy na kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya to walk. And that word walk means to live by. Ito yung paraan ng pamumuhay. Mamumuhay na ngayon, hindi na sang-ayon sa pita ng laman, hindi na sang-ayon sa dikta ng kultura, kundi sang-ayon na sa pamantayan, sang-ayon na sa mga kahatulan, sang-ayon na sa mga salita ng Panginoon. At hindi ba ito yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Philippians? Philippians chapter 2 verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So God is actively at work in the believers so that the believers will actively work sa pagpapakabanal. At ang punto ito, because God is at work, there will be a change in a believer's walk or in a true believer's walk. Magkakaroon ng pagbabago. At ito rin yung sinasabi ni John, as we have said, yung book of 1 John ay sinulat para ang mga Kristiyano magkaroon ng assurance. And to that book, I would like to invite you. At ilang beses, paulit-ulit, this is a recurring point na dinidiinan ni John, yung buhay mo, yung buhay mo, yung buhay mo.
Gusto mong malaman kung tunay kang Kristiyano, tignan mo yung buhay mo, yung buhay mo, yung buhay mo. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng pamumuhay mo, pero isang paraan para malaman mo kung tunay kang ligtas ay yung paraan ng pamumuhay. Sabi ni John sa 1 John chapter 1, and I think these are familiar words sa marami sa atin. 1 John chapter 1 verse 5, ang sabi ho niya ito, "This then is the message which we have heard of him, and declare unto you that God is light, and in him is no darkness at all." So, ang Diyos daw ay liwanag at walang anumang dilim sa Kanya. At ginaalam natin, itong contrast ng light and darkness is a contrast here of holiness and wickedness, of moral purity and moral degradation, yung pagiging makasalanan. Ang sabi dito, God is light and in Him is no darkness at all. Verse 6, if we say that we have fellowship with Him, at yung Him na yun ay that God, in whom there is no darkness, kung sinasabi natin meron tayong fellowship, we have koinonia, we have, tantamount to saying we have relationship with God. If we say we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Again, binigyang diin ni John who walk. Yung paraan ng pamumuhay. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, may mga grupo ng mga nagpapakilalang Kristiyano at maaaring yung ilan sa kanila ay tunay na Kristiyano. Masyado nilang binibigyang diin yung pagtanggap kay Jesus. Na actually may mga kilalang mga evangelical leaders in the US. Ang sabi na basta tumanggap kay Jesus, ligtas na kahit anong mangyari, kahit siya pa ay mag-apostatize. Iwan ng pananampalataya. Kahit na siya pa ay umanib sa Islam, dahil tinanggap niya si Jesus, ligtas pa rin siya. And they are really holding to ang inaano nila is because our salvation is secured. Yes, at ang tunay na Kristiyano ay ligtas dahil siya ay hinahawakan ng Panginoong Hesukristo. But the point is this, ang tunay na Kristiyano, yes, hawak at patuloy na binabago at magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. At hindi lang ho yun, merong mga sasabing, siya'y tumanggap, sumunod siya sa panalangin, ligtas na siya, kahit paano siya mamuhay, ligtas na siya. Well, actually, kung paano siya mamumuhay, doon makikita kung tunay siyang ligtas. At siguradong may makikita. Because God has worked, new creation, and is at work, progressive sanctification. Ang sabi ho ni sabi ni John, anuman claim mo na may relasyon ka sa Panginoon, pero kung lumalakad ka, namumuhay ka sa dilim, liar. That means, hindi totoo that you have fellowship with God. Hindi totoo na may relasyon sa Panginoon. And then, ilang sentences lang, binalikan ulit, diniinan ulit ni John ang nerve na ito. Sapagkat ang sabi niya sa 1 John chapter 2, verse number 4, He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in him. I mean, talagang black and white kay John. Yung nagsasabing kilala niya ang Panginoon, may relasyon sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon, tinanggap niya si Jesus, but ang sabi niya, He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments. Ano ito? Yung pag-iingat sa mga kautusan ng Panginoon, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, pag-iingat at pagsunod, paniniwala sa mga katotohanan ng Panginoon. He keepeth not His commandments. Ano daw? Well, kung hindi niya ginagawa ito, he is a liar.
That means hindi totoo nakilala niya ang Panginoon. Hindi totoo na siya'y Kristiyano. Actually, binigay ni John yung kabila. Ang sabi niya sa verse 5, "But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him." Take note sa sinabi sa verse 5. Hereby know we that we are in him. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin, natitiyak natin na tayo ay nasa Kanya, na tayo ay kay Kristo, na tayo ay ligtas. Paano daw? If we keep His commandments. Kung sumusunod tayo, we are living a life na ang direksyon ay direksyon ng pagsisikap, ng pagtupad sa mga kautusan ng Panginoon. Now, let me just give sa few minutes ng titrasan, let me just give a quick warning. It does not mean perfect obedience. It does not mean perfect obedience. Doon sa dalawang passage na binasa natin, sa chapter 1, verse 5 hanggang verse 6, and then sa chapter 2, verse 4 hanggang verse 5, handun sa pagitan nun yung sinabi ni John, if we say that we have no sin, kung sinasabi natin wala tayo, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So, we are not claiming perfect obedience. Sabi nga natin, we're not expecting perfect obedience. We are laboring for, we are not claiming, we are aiming. Magkaiba ho yun. If you are claiming perfect obedience, well, ang sabi ho ni John, if we say we have no sin, we deceive ourselves. Naloloko natin yung ating sarili. So, we are not claiming perfect obedience. We are aiming for perfect obedience. Anong ibig sabihin? Papaliha. Magkakasala. Ang isang tunay na Kristiyano na lumalakad sa liwanag kung paano ang Diyos ay nasa liwanag, na iniingatan ng mga kautusan ng Panginoon, nakatangian ng isang tunay na mananampalataya, dumarating ang panahon na babagsak, matutukso, madadapa. But the great thing is this, ang sabi ho ni John, verse 9, if we confess our sins, He, that is God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. As I've said before, I have a struggle dito sa verse na ito. Nung pinag-aralan ko ang sabi ng salita ng Panginoon, He is faithful and just. Nung pinag-aralan ko ang faithfulness ng Panginoon and justice ng Panginoon. If He is faithful and if He is just, and He is, kung tayo nagkasala, dapat parusahan. Tama? Ang matuwid na hukom, pag nagkasala, dapat parusahan. Pero dito, ang sabi, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin. Why? Because our sins, believers' sins, are paid for already in Christ. At kung hahatulan niya ang mga na kay Kristo, doon magiging hindi tapat. At doon hindi magiging matuwid ang Panginoon. But because if any man be in Christ, there's no condemnation to them who are in Christ Jesus. God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So yes, there is a change in the believer's walk. Merong pagbabago sa lakad, sa buhay ng mananampalataya. Not perfect, pero yun ang aim. Nagkakasala pa rin, pero nandun ang kapatawaran, nandun pa rin ang kaligtasan sa biyaya ng Diyos. Ang punto natin na ito, may pagbabago sa buhay. So, in obedience sa sinabi ho ni Pablo, prove your own selves. Patunayan natin. Una, is there a change of heart? May pagmamahal ba sa Panginoon?
Andun ba sa puso ang pagnanasa patungkol sa Panginoon? Pangalawa, is there sanctification? Meron bang proseso? Gumagawa ba? Nakikita mo ba ang paggawa ng Diyos sa buhay mo? Bilang isang mananampalataya, nakikita ba na ikaw ay hinuhubog ng Panginoon sa wangis ni Kristo? O ikaw pa rin ang master ng buhay mo at ang buhay mo ay sumusunod lang kung ano ang gusto mo? Well, actually, that's a picture of Ephesians 2 verse 3 of being dead in trespasses and sins. Number 3, meron bang nakikita na pagbabago sa pang-araw-araw na lakad mo? Meron bang nakikita na pagtupad mo sa kalooban, sa mga kautusan ng Panginoon? Kung wala, ang sabi ni John, wala kang basihan, wala kang tutungtungan para i-claim na ikaw ay kay Kristo Jesus. Now, I'm not saying na perfect ba ito, perfect ka bang sumunod? No. Pero ito ba ay direksyon? Ito ba yung direksyon ng buhay mo? Direksyon ng pagsunod, pagtupad sa mga kautusan ng Panginoon, at ito'y nakikita sa pang-araw-araw na buhay mo, sa pakikitungo mo sa iyong mister, sa iyong misis, sa iyong mga anak, sa iyong magulang, sa iyong boss, sa iyong empleyado, sa mga sitwasyong nangyayari sa buhay. Yung mga tugon mo na nakikita ba ito? Lumalabas ba ito? And I hope by the grace of God ay gamitin ng Diyos ang mga katotohanan ito sa buhay natin. If we are true believers, to be strengthened. Yes, ang biyaya ng Panginoon, nakikita ko itong mga ito. Tunay, salamat sa pagkilos at pagliligtas ng Panginoon. Or kung sakali man, ay ginagamit ito ng Diyos ngayon para ipakita, ikaw ay wala pa kay Kristo. O kaibigan, ang tanging makapaglalapit sa iyo kay Jesus ay ang Diyos. Makaawa ka sa Diyos. Hingin mo ang habag ng Panginoon. Bigyan ka ng pananampalataya. At ikaw ay magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At tapat ang pangako ng Diyos, sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Let's pray. Ngayon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong mga salita na aming liwanag, na aming gabay, na aming pamantayan, na aming kaparaanan para subukin ang aming mga sarili at siyasatin ang aming mga sarili kung kami nga ay nasa pananampalataya. O Panginoon, salamat po na Ikaw ang kumilos upang kami ay maligtas, at Ikaw rin ang patuloy na kumikilos upang kami ay patuloy na mabago sa wangis ni Kristo. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging mas masipag pa sa kabanalan. Agaya ng inutos mo, we will add and add and add and add sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Tulungan mo kaming magpursige. Tulungan mo kaming maging tapat sa pag-iingat, sa pagtupad sa iyong mga kautusan, sa paglakad sa liwanag. Patawad po sa aming mga kapabayaan. O Panginoon, patawad po maging sa aming kakuparan sa kabanalan. Tulungan mo kami. Mayroong mga mananampalataya, O Diyos, nandun ang struggle. O lahat ng iyong mga anak ay nahagdon ang struggle sa mga nakatahan pang kasalanan. Tulungan mo kaming tumingin kay Jesus sapagkat nasa Kanyang tagumpay. At kung meron man ngayon, O Diyos, na sa liwanag ng iyong salita, nasumpungan niya ang kanyang sarili na siya ay wala pa sa iyo. O Panginoon, tulungan mo siyang tumingin kay Jesus na tanging tagapagligtas. Ikaw po nawang magbukas ng kanyang puso
magdala ka sa Kanya kay Kristo upang maligtas. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo kami, gabayan mo kami, tulungan mo kami hanggang sa pagpapatuloy namin sa aming panahon ng pananalangin. Lahat ng ito ay mauhi sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Well, muli mga kapatid, after po ng ating time in the Word ay magsaset up ako ng ating Facebook room, and I hope magkita-kita ho tayo para sa ating sama-samang panalangin. If you have prayer requests, please do send a message to me para ho may pag-pray po natin at mas maganda ho kung tayo magkasama-sama. God bless po. Ingat po tayong lahat.